Hello, hello, hello! This is your Thai Finish pero pusong Pinay. I used to be so good at planning things. Since I met you, I threw my plans away. Coffee at night and 10 a.m. champagne. We can spend a week in London or LA. Yeah, there's something about the way we get lost in every moment. Perfectly unfocused. Nothing's quite the same as you and me, baby. I love it when we're wasting time, laughing until we cry, yeah. I get so caught up with you. Late night drives, staying up till sunrise, yeah. I don't care, baby, you choose. 'Cause minutes turn to hours, hours turn to days. Isang magandang umaga, everyone. Nagising ako alas 4 kasi naghihilab yung tiyan ko. Nag-contraction ako ngayon every 10 minutes. Tapos ito, kagabi nga, galing kami doon sa surprise baby shower. Lapit-lapit na talaga to si Pachuchay ba? Tulog yung ako mag-ama. May bigay si Pinky sa akin. Binigyan niya ako ng ito. Binigyan niya ako. Itong diaper na to, paikot-ikot na to. Kasi nagbigay kami ng ganyan kay Sis MJ. Tapos nagbigay din sila sa amin. Umikot-ikot na. Tapos ito, may regalo siya kay Pachuchay natin. Diyos ko. Nag-abala pa talaga to si Sis Pinky ba? Pero ayan, ang cute lang. Socks at mga cups for Pachuchay. So, yun. Early in the morning. Sa gabi kasi, akala namin nag-break yung tubig ko kagabi kasi ano bang nangyari nun kagabi? Na-atching ba ako or naubo? Pero ang dami talaga, ang dami. As in, nagbihis ako ng duster, nagbihis ako, naligo ako kasi akala namin nag-break yung water bag ko, bag of water ko. Yung amniotic fluid ko kagabi, pero hindi, naihi lang pala ako ng sobrang dami. So, ngayon na naman, akala ko nag-break na naman yung tubig ko. Kasi yung ihi ko, parang hindi ko na siya mapigilan ba, pero hindi siya ihi lang talaga siya. Hindi siya, tawag nito, yung amniotic fluid ang nag-break sa akin. So, anytime soon talaga to si Chuchay. Mukhang mapapaaga yung pag-anak ko talaga nito. At hindi ito aabutin ng April talaga. And I can feel it then. Sabi din sa akin ng doktor ko kasi nga nung nag-check up ako at 36 weeks, 1 cm dilated na ako. Pero sabi normal naman daw yun. Especially na pangatlong anak ko to and then parehong normal delivery yung dalawa. So, yan. Gising ako kasi 10 minutes ang kanyang interval kaya bumangon ako, umihi ako, pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Pero right now, medyo nawala-wala naman siya. 7:30 na ng umaga, humiga ako kanina ulit. Medyo nagpahinga ako. Medyo nawala naman yung contractions ko kanina. So, nagkaroon ako ng about 5 contractions, 10 minutes interval kanina. Tapos ngayon, nawala. Magluto ako ng, nilulutuin ko, champurado. Kasi meron na akong mga ano dito, tableya. Tapos tawag nito, hindi muna kami sisimba right now. Kasi kailangan ko obserbahan yung sarili ko rin. Kailangan kong tingnan kung ano yung condition ko right now. Magsisimba kami today kasi Sunday. Pero hindi muna. Prayer na lang kami mamaya. Magro-rosary na lang kami. Mag-anak mamaya in the evening bago matulog. So, ito, meron ako malagkit. So, yan. Pahinga-hinga na sa kaya pahinog-hinog na tayo dito sa bahay. Kumukulo na yung aking pachampurado and I just want to add on and I know that many of you will say na kumunta ka, kailangan tawagin mo yung OB mo, kailangan ganito, kailangan ganyan. Thank you so much for all of the concerns. Thank you so much for all of the suggestion. At as I've always mentioned, iba po dito sa amin, iba po sa bansa na ito. Dito po is kailangan po per appointment, per schedule. Yes, pwede po tayong tumawag ng emergency and we don't have our own dedicated na OB-GYN
na nag-aalaga sa amin. Meron lang po is occupational nurse or midwife ang tawag dito sa amin. And we were briefed din po nung last ko visit sa OB, ano yung mga wish list. Hindi po kami pwedeng pumili kung sinong OB ang gusto namin na magpaanak sa amin. And also, ang nagpapaanak po dito is pag nasa ospital na tinanong ko rin po yan, clarify ko rin po yan sa OB-GYN ko, there will be 2 attending midwife pag nagli-labor ka na, pag nanganganak ka na. And also, merong OB-GYN will be there on special cases, especially, for example, kung cesarean ka, meron naman siyang standby na OB-GYN sa ospital or yung doktor talaga. Pero kung normal ka lang ang delivery mo, may 2 attending midwife po ang mag-aalaga sa mga nganak, sa nagli-labor nandun. And then, may kasama siyang isang nurse. Kaya yun po ang instruction sa amin. Pero hindi po katulad sa atin. Like, si Kuya noon, I have my own OB-GYN na nag-aalaga sa akin, Miggy, when I was in the UAE. Ganun din po. So, sobrang iba po dito. And we have to adjust and we have to adapt to it sa kung ano yung patakaran nila dito. So, yun. And special cases, like for me, I don't have any, wala akong special case. Unlike si Pinky noon na nag-high blood siya, kailangan siyang i-attend ng OB niya. And then si Sis MJ will be delivering via CS section sa pang-4 niyang anak. Kaya OB talaga ang magpapaanak sa kanya. But in my case, depende on that day, whatever is gonna happen. But for now, it's just that attending midwife ang mag-aano sa akin, mag-a-assist sa akin during my delivery. Yun ang alam ko for now. So, yun, emergency situations, pwede namang tumawag tayo sa ospital. But then again, it depends kung ano yung nararamdaman mo. Hindi ka rin naman kasi agad i-entertain talaga nila doon hanggat yung case mo is hindi pa dapat na nandun ka sa ospital kasi sayang lang talaga ng oras dahil ito, gusto ko tong ginagawa ko. Kaya ako nagchampurado kasi ilang araw na akong nag-crave at gusto kong mag-chocolate kasi sabi nila, ito tong kakao, it also helps na mag-lactate ang isang nanay kasi I am also advised at 36 weeks na mag-start na mag-breast pump. So actually, hindi ko pa naumpisahan kasi pag nag-breast pump ka kasi it also helps na mag-contractions ka. But since nagko-contraction na rin lang naman ako, like from 4 in the morning, nagkaroon ako ng 5 contractions at 10 minutes interval. So sabi ko, might as well na mag-breast pump na rin ako. Trying to see if meron na ba akong colostrum na lalabas. The big kuya is already awake and it's here. Ang ating big kuya. Ito yung aking breast pump. Hindi pa tayo successful pero at least may nakikita na akong pag-asa dahil may konting may isang patak na akong nakita. So, it's just a matter of patience lang, Inday Karya. So, ito aking anakis ay puputulan ko ng kuko. Kasi, marunong naman ito magputol ng kuko niya. Pero syempre, iba pa rin ang alagang nanay. Move here, bit. Move here. Marunong na ito magputol ng sarili niyang kuko dito sa kanyang mga paa. Dito na lang, hindi ko na lang magbabacuum tayo mamaya anak para malinis. Tapos, ayain natin si daddy mo yung mga buti natin dyan sa labas siguro ng terrace. Na namin yan, ihuhulog na namin yan doon sa tawag nito Lidl kasi ang dami na yan dyan para mahawan na ba, malinis na. Today, I think minus man today in the morning kasi makikita ko kasi doon sa kadena, doon sa namin, alulod. Pag nagtumutulo yun, it means plus ang ating temperature. Pag hindi yan tumutulo, sa minus yan ang ating temperature. Yan ang palatandaan ko pag hindi ko nakikita yung temperature sa application or dyan sa mga namin, temperature check namin dyan sa bintana.
Si Coco Ems tulog pa. Kami ni Miggy, kakain na kami ng champurado dahil nakaluto na si Inday Cars. Eto, meron akong dulce de leche or anong tawag nito? Condensed milk ang ilalagay namin dyan. Ay, hindi, iba man pala tong dulce de leche na to. Pero pwede na itong ilagay namin na pampatamis dito konti. Dulce de leche nga pala siya. Hindi siya condensed milk pala. Ay, mura man siya kuan. Pwede siya. Mura siya giyema ba? Ayan Yan ang aming ilalagay dito. Itatappings dito sa aming pachampurado. Although matamis naman na to kasi nilagyan ko rin ito ng sugar. So, ayan. Maharap ah. Makain na kami ng champurado at tuyo. Partner sa aming champurado ay tuyo. Nakita ni Miggy yung tuyo. Sabi niya, oh, give me, that's my. What did you say? It's your favorite? This is my favorite. Yeah. Gusto niya kumain ng ganitong tuyo. Pero, unti-unti lang. Sabi ko sa kanya kasi hindi man din maganda to. Dahil, it's very salty. Hindi naman siya ganun kaalat. Pero, syempre, as tuyo, salted talaga siya. Masarap yung tuyo na to. No, not that one. Don't eat the Huwag yung ulo, anak. Ito pa, unti-unti lang. Inaano ko siya. Hinihimayan ko siya nung maliliit lang. Para lang may siya, pang lasa siya. Natuto rin to eh. Si Miggy talaga, lumaki talaga yan na ang kinakain talaga niyan is Filipino food. Yan yung kinakain namin. At hindi siya mapiling bata sa pagkain. Have you ever been the face, been the object of someone's hate? Like you stood all alone. Have you ever felt this way? Have you ever been betrayed? Labeled words you just can't say. Suffered silently, wanting to be erased. There's a reason to believe again when faith is nowhere to be found. Try to find the strength to try again and stand on solid ground. Tapos na kami ni Miggy Wings, diba? Ang saya-saya ng pagkain naming dalawa. Champurado, simpleng buhay lang. Tapos, pinasok niya na ang mga puti dito. Naglaba din ako kagabi. Ang dami kong nilabhan kagabi. Kasi, tawag nito, nilagyan ko naman na ng suka to. Yung mga jacket namin pang winter, pinaglabhan ko na rin. Lalo na yung kay Coco Ems kasi nga naninigarilyo siya. Sabi ko, nanganak ako kay Bella, hindi pwede yan. Kailangan yung mga, jacket niya. Mga bagong labada. Kaya yun ang pinaglalabhan ko kagabi. Ito nga pati yung mga jacket ko na iba. Dito ko lang, hindi ko na dryer. Yan, sinampay ko lang siya dito. Medyo basa pa nga. Ito, sa kanin. Napagani something diri. Supos, ayan dito sa sauna ko, pinaglalagay. Yun yung kay Robert. Ito kay Robert. Ito yung lagi kong ginagamit. Ito din yung sa akin. Ayan, kasi kailangan kong mag-get ready. Kasi anytime soon, pag lumabas na si Inday Bella, at least wala na akong labahan. Ito na yung last ng mga puti man ito. Ito yung tab ni Inday Bella dito. Yung stand niya, nandun pa sa, hindi pa nakarating yung kapalit ng stand na. Kasi nagkamali yung stand niya ni. Iba yung design ng stand or mali yung sukat ng stand. Kaya pinalitan ko, hindi pa nakakarating. So yun ang inaantay ko na dumating yung stand. So, ayan, okay na dito. Malinis na dito sa CR namin. Few moments later. Gising lang ni Inday Cars, magka-alas 12 na si Robert kasi nag-vacuum siya. Ang nag-vacuum, naglinis, nag-ayos dyan sa CR. Pati sa CR nilinis niya. Ando na siya sa labas. Ayun, nagkakape doon sa labas. Kanina pa yan sila. Ako naman dito as in, nakahilata lang lagi. Ito yung tawag niyan, pangsapin ko. Tapos i-finalize ko na ngayon yung bed because I'm pretty sure anytime talaga pwede na akong kasi yung tawag nito, contractions ko talaga, mapapaaga talaga ang pag-anak ko. Hindi ito aabot ng April 5. Kaya it's better to be ready. Dami naming unan dito. Ayusin ko rin yung kwarto ni Miggy.
Kasi pag nandiyan na si Bella, Miggy will be sleeping in his room. So marami lang nakapatong dito. Pero ngayon, ayusin ko na to. So ito nga yung breast pump. Kasi nagtatry na talaga ako na mag-breast pump din. Kasi in-advise na rin ako niyan. And then ito yung mga diapers ni Bella. Naayos ko na yan. Ito, yung mga accessories ko dito. Tatanggalin ko na yan. So finalize natin yung higaan ni Bella. Ito kasi nag-i-edit ako. Diyan ako nag-i-edit sa bed. Kaya iyan, ano ko na yan, itatago ko na yan, ilalagay ko na yan doon sa tawag nito, lagayan niya. Itong mga to, ito yung bigay ni Sis Pinky sa atin. Lalagay ko na dito. Ayan, dito na muna yan. So ito, i-open ko na to. Ito pa nga yung bra ko dito, yung bag, kung saan lang mapatong ba. And just like that, ayan, ready na po ang mga kagamitan dito ni Chuchay. Ito ay isusuksok ko lang dito yung kanyang mga towel niya yan nandito, yan. Tapos ito may mga breastfeeding covers, yung mga lampin, yung mga gamit niya dyan. Ready na po tayo talaga. Tapos ito, lagyan ko lang ng, hindi naman magpipilo agad ang baby kasi masyado man yung mataas, hindi rin maganda. Ako hindi ko pinagpipilo agad yung mga anak ko. Ito ang nilalagay ko lang, sinasapinan ko lang ng lampin, yan lang, ganyan lang. Or might as well ganyanin ko, doblehin ko nilang later on. So lagay ko lang to dito, ready ko lang to para sa kanya. Yan, Pinky kasi girl ang ating baby. Tapos ito ang cover nung ating changing station dito. So yan, may cover din siya dyan. Nandun yung namin, basurahan. Sinaksa ko yun dito. Kasya naman siya. Kaso dito nga kasi si Robert natutulog. Pero sabi niya, lipat na lang namin dun. Mas okay naman na nandun siya. So yan, nilipat ko yung ibang ko dito. Mama Mary and Santo Niño. And yung atong Holy Family. Dyan ko siya lagay. Tapos ayan, all set na. Medyo umayos na. Pati dito sa kwarto ni Miggy, okay na rin. Kasi dito na siya matutulog pag nandiyan ang ating baby Bella. After ko nagalaw-galaw, humiga na naman si Inday Caria. Lagi nga akong nakahiga ngayon. Siyempre, lagi akong pahinga. Aba, how's the chef? Ang chef ng aming tahanan. Wow, homemade fried chicken. Nice one. Ayos ka talaga Jollibee yan. yung Jollibee na gawa ng Jollibee. Mickey, come, let's eat na. Daddy has prepared our food already. Thank you, Daddy. That's a pretty good cooking. Ha? Oh. Oh. Oh, Kuya instead. No, Kukay is crying. Oh, yun yung mata. Bungi. Dali na, kain na tayo. Nakaligo na ang Kyuntis at eto, magpapahinga na naman. As in, wala na po akong ginawa. Kundi puro pahinga, puro na lang po pahinga ang aking ginawa at this stage. And baka magulantang na lang kayo, malay nyo, hindi nyo alam, baka bukas makalawa. Andyan na, kasama na namin si Bella. So imagine, those single mothers na hindi nakakakuha ng support from the husband. And lucky lang kung meron ng family, pero paano kung wala din dyan yung family? So, napakahirap po talaga. So, I'm just grateful that I have the support that I needed from my husband. Kahit kami lang dito, andun yung support. Kasi kung wala, napakahirap po talaga ng pagdadaanan natin bilang isang babae, bilang isang ina. That's why we are really unempowered women, di ba? Kasi naranasan ko rin na hindi ko nakuha yung support nung nanganak ako kay Dudes. I didn't get the support from the father of my son kasi wala siya, nandun siya pero hindi niya ako sinamahan doon sa assist sa akin noon was pinsan niya pa. Yun pa ang napagkamalan na asawa ko. Pero that was in the past. Move on na ako doon. Okay na yun. At least na na-experience ko yung ganun. And if I'm comparing it right now, mas medyo magaan ang buhay right now. Because I have all the love, I have all the support that I needed from my husband. So, yun. Pahinga-hinga muna ako saglit. Baka mamaya-maya lalabas kami. Hindi ko alam kasi matirik ang araw. Sayang yung araw sa labas. Okay pa naman si Inday Caria, pero much more needed ko ngayon is maraming rest. Kasi nagpapalakas ako for the upcoming pag-iri natin kay Inday Pakukay or Inday Bella. So ayan, nagtutunaw sa labas ngayon. Nagtutunaw nga ba? Hindi.
hindi nagtutunaw kasi hindi tumutulo eh. Bahagya lang yung tulo dyan sa ano namin eh. Alulod namin eh. Ganyan pag mataas ang araw, malamig naman. Yun, pero may mga ibon na. So it's a sign na spring na talaga dito sa amin sa Finland. Yun na yung aming mga buti-buti at ilalaglag na namin doon sa bidel. Ayan oh, ang ganda na dito sa labas. Medyo ano na, maaliwalas na. Gi, you put ano? You don't want to put, pajama? Puso right away? O sige, dyan lang naman kasi kami sa malapit. Ako nga, hindi na ako magpapalit ng duster. Tapos, kunin mo na yung sasakyan, Dad. Kunin ni Robert yung sasakyan. Ilalapit na lang dito kasi may mga bagahe yun sa likod. Para ibaba mo lang yung bagahe sa likod. Dali. Kuha muna tayo ng jacket dito. Ito na lang isusuot ko. Miggy, just wait for Daddy. Hindi, pang Miggy! You wear whole suit, hoy! Pants! Ay, naku, magsushort ka. Luko-luko tong batang to. Ang lamig pa doon, minus pa ngayon. To put pants? This whole suit only. No need for pants. Yung whole suit na lang. Also clothes. Yeah, all ka whole suit only. Yeah, yun. Aalis kami dyan lang. Malapit lang, dito lang sa pinakamalapit na Lidl sa amin. Yan o. Walang walang ayos-ayos na si Sinday Karya. Para diretso na. Naka-duster na nga lang ako. Pero okay lang yun. Hindi man pala ito magsara. Igaganon ko na lang pala ito. Yes, because I know you will jump there in the snow. Sarap lang talaga malamigan dito sa labas at makapagpa-refresh. Ayan, lahat yun. So, mga siguro nasa yan. Hula ko dyan. Naabot din ata ng 30 or almost 30. Ayun si Robert, kinuha lang yung sasakyan. Ito pala marami para kaming mga itatapon dito. Sus ko, pag natunaw na to lahat, dun pa naman kami makakapaglinis niyan. Pero si Coco Ems na niyan, later on, ang bata na to, asa naman po itong akong anak. Akong anak nga is no boy. Iwan na muna namin dito yung yung laman ng likod. Ayan. Ito na lang ang linis ni Chloe. Aligi! Ito. Tanggalin natin yung laman. Ito yung para sa sasakyan ni Robert. Ito. Matagal na to. Nung nakuha niya pa yung sasakyan na to, tsaka namin to in order. Ngayon lang namin. Ibaba muna natin to saglit. Tapos i-accept na lang ulit mamaya. Diyan lang, kahit dyan lang to sa labas. Ipasok lang namin to dito sa gilid. Kasi ilahin namin ito aming mga basura kayo kapundok. Kahit ito na bong, huwag mo na ipasok. Uy, tumba man. Ayan, yung burakay natin na. Yung may mga laman na mga yung pinagdala ko. Nandun na. Oo, dala ko na. Kaya yan pan-load muna niya yan doon sa sasakyan. Tulungan ko na nga. Magaan lang naman to. Oo. No problems. Carry bills yan Inday cars. Meron namang mga dyan gloves. Mag-gloves na lang tayo pag maglaglag tayo. Asa naman yung anak natin? Miggy, come here na, Gi! We're going na! Kasi hindi man kasya kung hindi namin ibaba yun. So, there you go. Gi! We're going! This way! Oh, yeah! Dali na. Let's go, let's. Ano na? Ito ba'y puro kalokohan? Di na halata na mayroon tayong kulang. Para yatang wala na akong natutunan. At isang gabi ako'y nalunod sa titig mo kay lamig. Kitang-kita na tayo'y nasasabik sa pag-asang balang araw di na magkatabi. Dito na kami sa Lidl. Mabilis lang. Walang 5 minutes. Ayan, si Chloe. Dumihan na naman siya kasi medyo maputik na naman. Ito yung spring na talaga kasi ito yung puno. Ito yung tinatawag nila na nag-ano na siya, nagka-cat's eye na siya. Oo nga, boom. Spring na, boom. Ayan na, nagsisibol na siya. Kita nyo? Itong mga to. Ayan, so, kukuha lang ng trolley si Kachukongkongis para ilagay yung aming mga buti-buti dito. Para ilagak na natin to. Magkano kaya aabutin nito?
Makapag-grocery na naman tayo nito. Pag nakaano tayo, nakakuha tayo ng, malaki-laki. I-grocery na naman, no? Grocery ang kapalit ng basura namin dito. There you go, kachupong-pong. Diba? Parang kulang Ha? Kulang yung ano? Kuha ko isa. Ay, okay, bitbitin ko na lang yung isa. Malaki. Oo, gaan lang naman ito. Ito pa maliit. Okay, let's go. Sana wala masyadong naglalapag. Ngayon, huy, Mickey! Alikabok, Mickey! Kumusta mo po nag-break dance? You're breaking dance? Huh? You're dancing? No. You're doing break Are dance? we gonna throw the trash? No, we're not throwing, we're gonna put it there. Ay, hindi ka nagdala ng gloves? Doon sa likod, may gloves. Kuha ko? Kuha ko gloves? Found. Miggy, bring this one. I will get gloves. Okay, kuha na ako ng gloves. Oh, naka-gloves ka pala eh. Meron ka na pala gloves? Miggy, ano yung kay Miggy Boom? Please remove container and try again. What is this, Gi? Kunin mo lang. Oh, meron na siya dito. Pa isa-isa. Okay, wait, Gi. Wait. Mommy will do. Can you hold this one? First up today sa atong shoutout and greetings, mayong buntag ug mayong adlaw sa atong mga beshi viewers, supporters ug subscribers nganha sa may Tangob City. Ilabi na sa mga beloved apo ni Beshi Goodillia na sila Ardon Timothy at si R. Atanasios. Magandang buhay po para sa lahat ng ating mga viewers and subscribers dyan sa Batangas City. And shoutout para sa beloved mother ni Beshi Harold Del Mundo na si Miss Raquel Del Mundo. Pagbati naman ng happy birthday para sa beloved pamangkin ni Beshi Teresita Morco na si Christopher Samaniego at sa kanyang manugang na si Gerald Estrada. Mega love greetings and shoutout naman sa lahat ng empleyado ng One Simos Garments ng Mandaluyong City at pagbati rin para sa lahat ng mga kamag-anakan ni Beshi Geraldine Habunga sa Cagayan de Oro City. Mega love greetings and shoutout sa lahat ng ating mga viewers and supporters dyan sa Makati City at pagbati sa ating beloved Beshi na si Miss Rowena Cordova. Related happy birthday greetings naman para sa ating beshi na si Miss Cecilia Cañete. Kumusta usab sa mga gwapo o gwapa nato nga mga higala nganha sa may Sandayong Norte, Danau City, Cebu ug shoutout sa ato higala nga si Diego Gantalao. Thank you for the love and support mula sa ating beloved beshi na hindi buo ang araw kapag hindi nakakapanood kay Inday Caria. Once again, maraming salamat kay Arlene Peria. Maadjong adlaw, maadjong buntag sa ato mga beshi viewers, supporters at subscribers nganha sa may Calapi, Bohol. O greetings alang sa tanan nga Granada family, ilabi na sa inyong family member na si Roldan Basti Granada. Ang nakuha namin is 42.70. O, diba? Di ba ang dami? Kulang-kulang 2,000. Kulang-kulang 2,000 din. Oh, ganyan. Ayan. Makapag-grocery kami niyan dito. Haligi, let's find grocery for this one. Kung ano yung kakailanganin namin sa bahay. Kukuhanin namin out of this na nakuha natin sa ating mga buti-buti, di ba? Sa mga basurang buti-buti. Nandun ang pera, besh. Nung hinahanap ko to kasi nagpa-raffle ako, wawala. Ngayon, nandyan na naman siya. Kaso isa na lang. Ito, ano to? Pang ano tawag nito? Blood pressure. Ito din, pang blood pressure. Mag-ama ko, nandun sa kabila. Nagkuha na kami ng grocery dun. Ano ito? Storage bench. Pwede siyang upuan. Tapos, at the same time, storage. Maganda siya sa harapan. Ayan. Tapos, ito pang foods pa. Ayun, Silvercrest na robot vacuum. Ito, ano naman to si Rider. Reader assistant. Si Rider, Black Rider here. Bathtubs. Ano siya? Seat. Upuan sa bathtub. Hindi natin kailangan yan kaya wala man tayong bathtub. Tapos ayun, I think we're good na. Ito pala, meron pala dito pero hindi ko naman na kasi kailangan. Tanong ko nga si Kukum, hindi na, manganganak na rin lang naman ako. Hindi na yan kailangan natin. Mag after nyan, wala rin naman tayong paggagamitan, tapos mahal pa. And then, nasa na yung magama ko? Ito mo yung pang tira-tira sa Pasko. Kaya tag-tres na lang. Tamang-tama lang talaga yung auno namin. Ang sukli namin is 0.03. Hindi na namin kinuha sa mga pinamili namin. Diba? Nakalibre kami ng grocery. Nakabili pa kami ng pang-ulam namin. Si Miggy nakakuha pa ng Miggy, what did you get?
O, di ba? Yan ang kapalit ng ano, pamamasura namin. Show Miggy, what you got? Wow! Ano, slipper sa loob na ano, dinosaur. Ganda dito sa Lidl kay mura kasi dito guys ako ng drizzle na tinapay. Tapos ngayon, tapos na ang aming mission. Uwi na kami kay naka-refresh naman na kami at naka-grocery na kami galing sa aming ano, mga buti-buti. Just like that, we are home again at ibabalik na namin dito yung mga stock ni Chuchay. Ipapasok na namin ulit. Dad, iaano mo to? Ilalagay mo to? O hindi. Anong gagawin ko dito? Ha? Bukas na? Sige. Dali, kukunin ko muna yung isang bag ni Pakukay. Yung, anong tawag nito? Yung personal bag niya. Dali, Nagi! Eto na yung aming mga napamili. Nakarami kami, ayan, yung bristles. Tapos nakabili kami ng, bumili ako ng organic juicy na dates. Ayan, good for me to. Pampagatas natin yan. Tapos eto, may nabili si Robert na ganito. Nakabili pa siya ng medyas. Tapos nakabili kami ng, eto, kasi kailangan ko to pag nagagawa ako ng fried rice. Ganito din. At pang ano ni Coco Ems for demanding skin anti-wrinkle face mask. Tapos ano pa to? Dami nabili oh. 3 bacon ang nabili. Grabe no. Pag ito na ano, pag tinapon ang dami doon. Tapos nakabili ako ng ganito. Tapos eto. Tapos beef oh. Nakabili kami ng dinili at beef. Meron pang coke at yung chinelas ni Miggy Wings. Kaya ito, ililigpit ko muna ito aking mga napamili. Few moments later. Good evening, good evening. At dito na sila, Mel. Yung mga ano ni Miggy ba pinaglumat. Hoy, ali, sulod. Nakatulog ko. Ali, sulod. Hello! Hi, Kuya! Oh, lamig ah. Kaya nga ang lamig nandito. Ano ba yan? Hindi, yung mga ano, yung mga damit ni Miggy pinaglumaan. Ay, eto. Hala, uy. Naamoy sudlanan, di ara. Nakatulog ko, Inday. Always sleeping man lang kaani, uy. Ito si Marco. Nandun si Marco. Galing sila simbahan eh. Nagsimba? Sa St. Mary's. Dali, ready ko nga muna. Hindi makita. Lapit mo. Ayun na, hindi man kita. Ayun na. Nag-ano lang, dinaanan lang talaga nila. Galing din sila sa church. Tapos kami ay, ayan, nag-prepare ng hapunan yung aking asawa. Last 8 na ng gabi. Naka-idlip ako. Yan. Ang dami kong pahinga. Puro na pahinga. So, yan akong inyong Inday Karya. Magpapaalam na for today's video. I'm sure na medyo mapapaaga talaga ako sa due date ko. And thank you everyone. Salamat sa patuloy niyong dasal. Salamat sa patuloy niyong suporta sa amin. This is your Thai finish. Dahil Thailander po ng aking nanay at Finnish po ng aking tatay, ako po ay proud Pinay!